So ito guys, ang tirahan ni Deborah. Ay, tita! Hello po! Ay, tita! Oh, ang ganda nga Hello! ako, tita. 64 na ako. Naku, parang hindi ka nagbago ah. Siyempre, magpasok daw talaga. Huwag yung pakunan lang. Hindi, okay lang. Silip lang. Silip lang magluto talaga lang. Nang lumabas ang vlog na ito, marami ang nagtaka kung bakit hindi man lamang kami pinatuloy ng aktres na si Deborah Soon sa loob ng kanyang kondo. Ang totoo, nakiusap si Tita Debs na wag nang ipakita ang loob ng kanyang tirahan dahil sa dami ng mga gamit na nakatambak sa loob. Bahagi ito ng vlog natin noon kay Tita Debs na 7 taon nang pinatitira ng aktres na si Aramina sa kondo ng walang renta o upa. Ginagawa ito ni Aramina bilang pagmamalasakit sa naghirap na aktres na nasira ang buhay dahil sa pinagbabawal na gamot. Sa vlog na ito, tutuparin natin ang pangarap ni Tita Debs na pagandahin at ayusin ang kanyang tirahan. Nandito tayo ngayon sa tirahan ni Tita Deborah Soon sa Quezon City at kasama ko ngayon ang mga kaibigan natin sa Mariano Builders. I-inspeksyonin po nila yung lugar para malaman nila kung ano mga dapat gawin para maging kaaya-aya itong tirahan ni Tita Debs. Hello Debs, how are you? Kamusta ka? Ito, pataba. Janice and Abet, mga kaibigan natin. Sabi ko, pagpasok dyan, one way lang tayo. Dahil? Dahil ang dati nga mga, alam mo kasi nga, siyempre, kutsyung ko, higaan ko, di ba? Tapos yung mga anong bagbag dyan ng damit-damit. Pero medyo nabawasan na nakagaya. Nabawasan na. Pinalondri, pinalaban-laban ko pa unti-unti. Oo. Kaya nga nandito kami para ayusin natin. Ayusin natin para to make sure na may lagayan yung mga gamit mo para hindi nakakalat sa ano. Tsaka may higaan na. Ayan. Yan, siyempre. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin. Diyan gusto mo yung ilaw na, diga. Mauna ka na, siguro na. Ayan. So, ito ang challenge ngayon. Uy, maayos-ayos na. Di ba? Tsaka tinakpang ko, nahiya ako. Kasi mamaya pag ito, di ba yung mga damit dyan, mas maayos-ayos ngayon, ano? Oo, laki ng binago. Dati magulo talaga. Ang problema ni Tita Deb, sobrang dami niyang gamit. Wala na sila halos magalawan. Paano? Since nung huli tayo nagpunta rito, Kasi tinakpang ko, tinamo anak. Kasi mga ano-ano lang yan, ako mga, alam mo na yung mga ganun, di ba? Ako nakakaya, tatakpang ko. Alam mo kasi naman ako, di ba, Diyos, nasabi ko nga, kahit magkatrabaho, ibig sabihin, wala akong trabaho. So, bawat binibigay sa akin na tulong, Boy Abunda, Tito Phil, whoever, di ba, Tito Phil, Boy Abunda, mga ganyan, sila Alan. Kahit sila Ami, sila Gina, sila Ami, marami yan sila sa NDP. Siyempre, bago ko, gusto ko ayusin, why not, di ba? Pero bago yun, siyempre, pagkain mo na. Di ba, Julius? Pagkain mo na. Pang araw, tapos siyempre, nagtatabi ka ng pera, dahil yung babayaran may kuryente, tubig, alam mo, hingin ko pa kay Ara yun. Minsan, humihirin din ako kay Ara pag wala na ako. Pero naman, si Philip, si Boy Abunda, nag-ano sa akin ng mga pang... Wala naman ko, tangang may akong tulong sa kanila. Gano'n. So, di ba, tsaka yung gamot ko, nagme-maintenance na ako, anak eh, siyempre, di ba? So, inuuna ko yung bago, yung luho sa bahay. Na nahihiya nga ako, ini-interview na ako, din nga sa loob, walang pinapasok ko sila, after na, siyempre may-ari ng bahay, pinapasok ko after, yung may-ari ng bahay, si Ara, di ba? Kaya, thank you sa help. Thank you sa help. Oo naman. Ara, thank you. Thank you again, anak. Thank you, Ara. Junior Steve, thank you sa thank you din sa inyo. Pagandahin nyo ha, para makatingin naman ako, ilang taon na akong di nakakatira sa maganda. Pagagandahin natin, tita. Huwag ka mag-alala. Kamusta? Anong mga naobserbahan nyo dito sa sa tirahan ni tita? Ayun, medyo magulo. Maraming mga kalat. So, saka mahirap kumilos. Oo. So, anong nakikita nyo yung solusyon dito? So, nakita namin solusyon, lagyan ng mga shelves. Tapos... So, ayun nga, yung lalo dito sa kitchen, tsaka dito sa may bandang sala. So, lalagyan din natin ng mga salamin para mukha din siyang malaki. Tapos yung mga lalagyan na naman doon sa kitchen niya. Para yung mga kaldero hindi kita. Para maganda. So, doon din sa kanyang bedroom. So, lalagyan po natin ng shelves yun para lahat ng gamit niya, nandun na po nakalagay. Para hindi na po nakakalat. Organized. Medyo maganda na po yung kilos. Kasi right now, wala nga silang
makainan eh. Opo. Diba? Walang Sahig table sila. para kainan. Opo. Sa sahig sila kumakain. So pwede ba natin lagyan ng dining table doon? Pwede Yes po. po. No? Kasi pag nalagyan na po ng mga shelves yan, Luluwag lahat ng na. luluwag na po. Lahat ng gamit niya nandun na. Oo. Basta po. Pero ang kailangan din natin gawin is pinturahan. Yung bulaga, Pipinturahan po no? natin ng kulay puti para maliwalas. Kasi sabi nga nila, pag yung bahay mo maliwalas, masarap kumilos. Tapos positive din and more blessings. Eh yung CR, ano napansin mo sa CR? Ayun, yung sa CR, nakasira-sara na nga yung mga tiles, at saka yung yun din, may mga lababo niya din mga sira-sara na. So, palitan na lang din natin yung sa lababo na barado. Saka yung gripo. Saka yung mga tiles, may mga crack na, di ba? Baka pwede ayusin natin yun. Lalagyan din po natin ng mirror yung sa malapit sa lababo niya na merong hidden na lalagyanan para yung mga toothpaste, toothbrush hindi nakakalat. So, Ano po, mahirap po kasi sobrang, ayun po, 3 lang po kami, pero ang dami po namin gamit. Kasi yung sister ko po, yung ibang gamit niya din po andyan. So, parang pinagpatong-patong na lang po. Tapos yung, ako po kasi, parang mas marami pa po akong gamit kay na mama tsaka kay kuya. Kaya, as much as possible, nagde-declutter po ako. Pero, ayun po, yung pinagkakasya po namin, inaayos, hanggat kaya po, inaayos naman. Para po mas ma-maximize yung space kahit po napakaliit. So, ayun po. So excited ka na? Gusto Opo, mo excited pagbabago? po. Seriously, ito lang ako. Ayan na. Nakita mo higaan dyan yung folding bed ko pang shooting. Nakita mo? Hindi ka naging kanya. Ayun, hindi ko niya pang folding bed ko lang pang shooting. Kaya pag ako nagkatrabaho, hindi na pwede dahil lubog na. Sige, kayo na. Sige. Okay. Pero panghuli na lang, anong wish mo para sa nanay mo? Ayun, ang wish ko po para kay mama is magtuloy-tuloy na po yung projects niya and yung pagbabago po. At sana pumayat na rin po siya. Ano na? Pumayat na po. Mas malakas pa po kumain sa akin, di ba? Hindi, ayun po. Pero sana magtuloy-tuloy po yung projects niya. So dito na ho tayo sa loob ng bahay ni Tita Debs at nakikita nyo naman, na-repaint na ho natin lahat ng mga pader. Ang hindi pa natin nakakabit ngayon ay yung mga shelves o yung mga cabinets. Pero meron na tayo na ilagay dito. Ayan. Malalagyan po ito ng mga gamit para hindi po nakakalat dito sa bahay. So, problema natin ngayon dito, ito lang ang source ng hangin. Oo, yan lang, ventilation So, source. gusto nila, pati ito, Oo, malagyan din ng sliding true. para yung hangin pasok. Pag malakas po yung hangin, pag maulan po, natatanggal po yung screw. So, Okay, yan. Hindi na kailangan mag-aircon pag naka-open lahat. Opo. yeah. Kasama na natin si Abet. Abet, anong mga changes ang ginawa natin dito sa bahay ni Tita Debs? Yan, una yung sa CR natin, pinalitan natin ng tiles. Yan, pinalitan ng tiles. Tapos yung mga gripo, pinalitan din. So, nag-repaint din tayo para maganda, maliwalas. Oo, laki ng pinagbago ha. So, lahat ng tiles binaklas natin. Tapos pinalitan Oo, kasi nung muna tayo pumunta rito, yung mga tiles dito sa floor, basag-basag. Basag-basag na po. Pero right now, nakikita niyo po, bago. Bagong-bago yung mga tiles na nilagay dito. Kaya parang good as brand new, no? Yung Pati itsura mga ng wall CR. tiles. O, pati yung mga walls, may mga paint na, no? Okay, pasok naman tayo sa loob. Ano pa rito mga changes? Wow, laki na ng pagbabago. Ayan, nilagyan po natin ng magandang accent din, mga ilaw, and then pinaint din para maganda. Tapos yung mga shelves natin, para yung mga lalagyanan nila ng gamit, hindi nakalat-kalat. So meron na silang lalagyanan. So may ano din, pintuan para nakasarado, hindi nakalabas yung mga gamit na. Oo, kasi nung una tayong pumunta rito, nakita nyo naman ho, no, talagang magulo, punong-puno ng mga gamit. Pero since wala na yung mga gamit ni Tita Debs, nakita nyo naman yung pagbabago kapag mas napaganda mo, no, na-renovate mo yung maliit na lugar na katulad nito. Saka laki na naitulong, Abet, nung paint. Yung paint po, No? naging maliwalas. Oo. Ganun ba talaga pag gumamit ka ng mas lighter, talagang mas light. parang lumalaki? Oh, yung lugar? lumalaki, saka parang mas mumukhang mamahalin eh. Oo. Lalo pag white. Oo. Lalo yung ceiling eh. Oh. O pati ceiling piniturahan nyo rin. Inaksentan ng ano, parang nakita mo yung parang medyo rough na konti. Yeah. Oo. Ganda ng ilaw. Tapos ito, nilagay din natin to, no? Ito yung cabinet sa TV. Manipis lang para hindi masyadong ano dito kasi maliit na yung
space, pero malalagyan pa rin yung mga gamit niya. Oo. At least napapatungan na ngayon nung bagong television TV, ni Tita Debs. Ito naman bigay ito ni Aramina. Aramina. Regalo Saka to, ni Aramina to. bigay din yata. Yan din, bigay din ni Aramina. Ayos. Dito naman tayo sa pasok naman tayo sa kanilang bedroom. Ito, wow! Yan. Ganda. So dito naman, pinaint din, tapos pinalitan natin yung ano nila, window. Para pwede na buksan, mas maano yung hangin. Hindi katulad nung dati, kulob eh. Oo. Saka special request ni Tita Debs yan eh. Ayan. Masyado daw malakas sa aircon. Ayaw nila kasi yung dating bintana na yung gano'n. Maliit lang yung Yung pabukas gano'n. Gusto niya yung ganyan. Anong tawag dyan? Sliding Gusto window. niya yung sliding window para mas madaling pumasok yung hangin. At least hindi na sila lagi naka-aircon. Yeah. Yan. Ang luwag tingnan, no? Tapos mga shelves na rin para yung mga gamit nilang extra, mga damit, mga ano, pwede yan lagay dyan. Oo. Tapos nilagyan din natin ng accent na light. Para... Bago na rin ang ilaw. Ganda, grabe. Tapos ito naman, ang kama na niregalo rin ni Aramina kay Tita Debs. So pwede na gawing sofa bed. Oo. Na ano ito, no? Double. Nahihila. Nahihila rin. Yan. Kasya na sila. Oo. Pwedeng tatlong tao pwede na matulog dito. So kasyang-kasya. I'm sure matutuwa si Tita Debs pag nakita niyo ito mamaya. Masashock yun, mamaya. Magkukulat talaga yun. Hello! Tita Debs, kamusta? Tintin. Ay, sorry. Tintin, wala. Wala pa. Wala ngayon. Medyo busy. Ano, ready ka na ba lumipat? Yes. Ay, tapos na ba? Kapon, Ready ka na? punta kahapon eh. Sinilip mo ba? Siya. Ako hindi. Ayaw mo ko pa silipin Ito bawal ha. Bawal sumilip ha. Red Doors, Montreal. Yan. Dito sila nagstay for the last 2 weeks bago sila lilipat dito sa kanilang panibagong renovated na unit. So thank you. Thank you so much sa Red Doors. Salamat at naging bahagi kayo ng project na to. So napakalayo po ng aming lilipatan. Mga 20 hakbang nandun na ho kami sa unit ni Tita Debs. Hello, hello. Eto na. Ito na. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord made. Yeah. Nalabal ba si Jan? Si Abet, siya yung gumawa. Oo nga. Ay, Abet. Mariano. Mariano Builders. Yes. Mariano bang apelido mo? Okay. Abet Mariano. Wow! New look, new look. Mas better. So ano, nakita mo na ba? May idea ka na kung ano mga changes na ginawa natin? Nung isang araw nakadaan ako. Pero wala pang flooring na dinagdag ko na Ang maganda dyan, puntahan na natin ngayon para makita na natin. Halika. Oo, punta na tayo. Na natin. Bagong bahay. Ganda. Decarted pa. Ay, ganda. Ito, mga na CR. Ganda. Congratulations. Ganda. Thank you. May dining ka na? Bahay naman ni Ara to, pero hindi naman hindi sa kanya. Thank you, Nak. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. At saka siyempre, Shelves. shelves. Sa So, mga lights ginawa natin para... Yung mga ilaw, pansinin mo ha. Oo nga, nakita ko. Yung social. Nakalimutan nga ikabit yung isang pang ganon. So ngayon, yung mga kalat mo rito dati sa, Yan, sa cabinet. kitchen, pwede nang lagay dyan. Hindi na makikita ng mga tao. Pansinin mo naman ang floor. Ganda nga, nakita ko. Ang ganda. Ayan. si Everything Aramina, lahat maganda. nag-provide niya. Wow, wala nang butas sa ilalim, hindi natutulo. Wala na. Sa wakas, ipuga. Nakita mo na ba yung banyo mo? Hindi. Tingnan mo yung banyo mo. Bago tayo pumasok sa bedroom. Hindi. Ay! Social, ang ganda. Oh. Ay, may lalagyan na siya ng ano. Ang ganda, oh.
Yun na Wala tayo sa... kayong makasag na tiles sa floor. Wala na. Kitang-kita naman. Tapos may plasya na. May plasya na. Ano na, flash na. Tsaka hindi na ito barado sigurado. Hindi na. Bibilan na lang ng salamin. Salamin na lang kulang. Thank you. salamin na Thank lang. you sa inyo. Patayin natin ang kuryente. Punta na tayo sa bedroom. Dahil. Bedroom na tayo. Ito, pwedeng ganon. Pwede na. Ito, bigay din ni Ara to. So, yan yung sinasabi ko sa'yo yung TV, oh. Bigyan niya yan eh. Nakapatong lang. Maganda naman din. Oo. Ito yung ano, Bibigyan mo sa akin, sabi ko, uwi mo muna. yes, oo. Di ba? Oo, yan yung TV. Ayun yun. Sabi ko, uwi mo Galing muna. sa ating kaibigan. Oo. Kay, Mickey. Ayan. Ganda. Thank you, Mickey. Okay, Ganda. punta tayo sa bedroom. Wow, bagong electric fan! Ayan na. Ay, ang ganda. Ganda. So, Jam, actually, ito higaan mo. Kami ni Jem, hindi. tapos Hindi, napupull out eh, oh. matibay siya. Sobrang tibay. Tapos napupull out. So, yan nga, magdi-decide pa tayo kung maglalagay pa tayo ng double deck. Kasi kung maglalagay tayo ng double deck, eto, i-move dito. Yung window, as I know. requested. Ang ganda. Ha? O, sige na, subukan mo. Bibili na lang. Ako, mga blinds Bibili na na lang. lang. Ganda. Isa lang. Hindi pala Jam tayo ngayon. Ano sabi ko? bedsheet na to, No, thank you. Kasama ng bedsheet. Ganda, oh. Ay, thank you, Lord. Diyos ko, yung bintana namin kasi dati dito, pag hinahangin, ano na yun, muntik na bumagsak nun Julius. Yun? Muntik bumagsak na yun. Nabuti na agapan ko, pinasarap ko kagad sa lakas ng hangin. Thank you, bago pa electric pan, no? Ayan, ano rin yan. Dinala ko rin po. Thank you, anak. Love na love ka ni Ara. Dami rito galing sa kanya. O, yung mga shelves mo, medyo may kataasan lang, no? Kailangan maghagdan tayo rito. Lalagay niyo yung mga gamit. Kasi siya for double deck eh. So pwede na natin, sige. Wala, just ito lang to si Jim, double deck. Ako ba gusto yung double deck? Patay pa sa I-ano double na deck. natin yung double deck. Kasi Dito sa kabila? hindi, dito yung double deck, ito, i-move doon. Okay. Ano masasabi mo dito sa iyong newly renovated na tirahan? Siyempre, happy. Happy ka? Dahil, matigil ang tulong niyo sa akin, lalo ni Ara. Sige mo, bahay niya to, pero imbis na paalisin niya ako, pinaganda pa. Di ba? I mean, nakakataba ng puso. Di ba? Thank you sa iyo, thank you, Abet. Thank you. Ano pakiramdam na nakita mo ganito yung tsura? Siyempre, sarap ngayon, bahay na talaga. Kasi noon, kumbaga, masasabi ko namin, nasisilungan kami, meron kami natutulungan, pero siyempre, dahil wala na akong hanap buhay. Like I said nga, di ba, na whatever nagiging pera ko, imbis na pagandahin ko, bili ako ng ganito, bili ng ganun, pagkakain ko, siyempre, di ba, pambayad ng bills, di ba, ganun. Pero ngayon, katulong nyo, di ba? Nung-interview ako kasi, di ba, sabi ko, hindi kayo makapasok, wala kayo uupuan kahit. Sabi ko, ayaw mo kaming papasukin. Sabi ko, kay Ara, bahay mo to, kahit bahay mo, hindi kita papasukan dahil wala kayong uupuan talaga, nakakahiya. Kaya nga patapos nito, nung matapos sabi niya, tita, ba't di mo sinasabi sa akin ba na ganun pala ang sitwasyon mo? Nakakahiya naman. Siyempre kung sa ano, di ba, Diyos, parang binigay na sa iyong kamay, binibigay ang braso, pati ba naman buong katawan ko, di ba pa? Di ba, 2 months, abasado, di ba, yung gano'n. Kung humingi man ako tulong sa kanya mo, naku, siyempre ayoko ng mga emergency, wala akong bayad ng ganito, yung gano'n, pero parang naku, wala. Yun, saka nung mawala talaga ako ng rice cooker, naku, wala kami ng rice cooker na zero. Sige, tita, pamili siya kagad. Tapos, nung interview niya ako, pag natin, di ba, nasabi ko, nasira yung aking induction. Nung interview ako, isa ko nasira, nagpabili kagad siya. Di ba? Yung mismo, din na yun doon, yun. Yung kumbaga, yung mga ganyan emergency, dahil wala pa naman akong trabaho nun. Yun talaga, dahil kailangan, dahil siyempre, tutulungan mo yun, rice cooker, di ba? Pero siyempre, yung mga gamit na, kahit paano may nahigan man kami, kahit sabihin mo sa lapag, di ba? Tsaka may, ang bagay yung, bigyan mo kami mag-iilan ng masisilungan. Hindi masisilungan, napakalaking bagay. Napakalaking bagay. Sabi ko nga, siguro kung hindi mo kami tulungan, pwede na sa kanya, nasa squatter kami, pero hindi naman siguro, dahil siyempre, andyan naman Tito Philip ko, andyan naman yung kapatid ko, siyempre tulungan din naman ako nun, di ba, kahit pa paano, di ba, imposible naman abutin kayo. Pero sabihin,
Hindi na sila naobligan, hindi na sila nabala. Dahil ko na yun. Kinargo mo kami mag-iina. Kinadap mo na eh. Oo, kinargo niya kami. Tsaka hindi, talaga siya, Junior, siya yung tumawag sa akin. Nalala mo sa Parañaque pa ako. Sabi, Tita Deb, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang. Sabi, totoo ba? Wala kang sabi ko, hello, Tita. Sabi ko, kamusta ka na? Huwag mo kamustahin. Ikaw kamustahin ko. Eh, hindi mo na ako wala. Sino ba to? Sabi niya si Ara. Ikaw ako na, wala na akong info na wala na. Tapos sabi niya, teka, Tita Deb, ikaw kakamustahin ko. Ganun. Tapos sabi niya, totoo ba? Wala kayo tinitira. Hindi wala. Di kwento. Ay, may unit ako dyan sa ano ko ba? Sabi niya, pupunta ako bukas ganito, ganun. Tapos sabi ko, magkano na? Sabi niya, wala kang babayaran. Sabi niya, wala kang ano. Sabi niya, sure mo yung utilities sa mga ganun lang. Di ba? I mean, hindi niya sinabi utilities, pero in-assume ko. Kasi sabi, alam mo, tanongin ko, paano utilities? Ano ka na magagaling ko? Wala naman niya sinabi na. Basta dyan nila, sabi ko, magkano, anak? Wala kang babayaran, Tita, libre. Sabi ko, ganun. Yung siyempre, hindi ko na tapos yung siyempre, naiyak ako. Tapos, sabi niya, bibistahin ko bukas. Dahil sabi niya, Tita, wala nakatira ng 2 years, di ba, na? Siyempre, wala ng kuryente, yung mga ganito, ganun. Okay, pinakabit nila. Sabi niya, kung alam mo, Tita, wala pang elevator nung pumunta siya. Inakit niya, hinagdan niya, 8th floor talaga. Tapos, ano pa nung nahiya, the next day, Tita. Sabi ko, Tita, siya pa nahiya. Tita, luma na yung building, nakakaya. Ako na, beggar cannot be choosed, di ba? Sabi ko gano'n. Sabi niya kasi, Tita, luma na yung building. Ko anak ako. Pinatitira mo libre ka pa mamimili, di ba? 7 years and 8 months. 7 years ago yun, nung una mo siya pinatira dito. 2016 of March. 2016 of March. Wow. At hanggang ngayon andito pa rin kayo. So, wala kayong binabayaran dito at all? Wala, no? Napakaswerte, no? Pagmamahal na binabayad ko sa kanya. At walang kasama-sama pasasalamat, di ba, anak? O ano masasabi mo dito sa bagong renovated na? Naku, huwag mo nang tanongin, nakapaalisin kami. Parang napansin ko naman nag-iisip. Tahimik. Magkano na bang bentahan dito? Magkano na bang bentahan dito? Ano masasabi mo? Pagtayo din ng isa pang branch ng Hazelberry. Nakakatuwa kasi syempre, pag talaga, masarap pag umuwi na maayos yung titiran mo. So, maaliwalas, di ba? So, yun nga, yung mga, di ba, sabi mo, 3 balikbayan box, lumipat ka dito. Ngayon, ilang balikbayan box yun. Naipon ng damit. So, piliin mo na lang yung mga, kasi anak. ganun din ang gagawin ko sa akin. Pipiliin ko na lang yung useful sa akin. Ang dami ko ring i-let go Abangan nyo po yan. Magkakaroon po ako ng year-end sale sa mga gamit ko po. For charity. For charity. Para sa mga ganitong mga sitwasyon, pag merong nangailangan, dun napupunta yung, actually yearly ako nagaganon. Nag-year-end ako ng mga gamit. Marami kasi mga kwento na marami ka tinutulungan ng mga tao. Bakit mo naisip gawin to? Tawag ko nga dyan, Saint Arne. Bakit nga? Bakit nga ba? Hindi ko nga alam Parang hindi ko... Di ba sinabi ko, Julius, dalawang klase tao, isang mabait, isang mabuti. Ang mabait, pwede magbaita. Ito ang likas na mabuti galing sa puso. Yun. Kaya pagtuloy niya, kabutihan. Siguro kasi nag-start gumawa kasi ako ng foundation because I have a Down syndrome na kapatid. Doon nag-start yung parang maano ko sa mga taong naaawa, mawain na. Kumbaga, parang naiintindihan ko lahat ng tao, yung sitwasyon nila. Kahit hindi ko napapagdaanan. Nilalagay ko din sa isip ko, what if kung ako yung... Ako ikaw nasa, tama. Parang, di ba? How would you feel? How would I feel? Di ba? Parang kung ikaw nasa posisyon. Yes, kumbaga parang, kasi nag-ano rin ako nagte-trekking din ako. Pag ewan ko lang based sa experience ko, if you're a nature lover also, tapos na-try mo mag-trekking, ganyan, the simplest thing na appreciate mo. Alam mo yung saging na, yung saging na saba, hindi naman ako mahilig dun Pero, dahil nagte-trekking ako, ang pagkakain ko sa saging na saba, parang crispy pata. Alam mo yun? Kasi, hindi ka naman pwede magdala ng crispy pata doon sa, iyon ang mga pampa-energy pag nag-hiking ka. So, tapos may mga na-encounter ako doon na mga, na nakatira sa bundok.
As in talagang, ang simple lang ng pamumuhay nila. Sabi ko, grabe. Tapos dito, sobrang kailangan, diba? Lahat tayo may driver, may maid, may ganyan, may ganon. Sila, sobrang simple. Ayun. So, wala lang. Siguro, at saka, I think the more you give, the more blessings you will receive na parang every time na... Which hindi mo siyempre ini-expect yung blessing. Hindi naman. Kusa, basta galing sa... Sabi nga, galing sa puso mo yung Pero pagtulong. kasi hindi naman natural yung pagtulong. Natural yun sa kanya. Yung blessings, di ba? Pero ikaw kasi, I mean, hindi naman natin malalaman talaga ito, kundi, di ba, parang after ilang years pa natin nalaman. Hindi, tsaka may nagsabi sa akin, anak, no, doon hindi ko matanda siya nagsabi, na ito, meron ibang may PRO siya, binili pa niya ng kotse, ano na kusito, basta may nagkwento rin sa akin, sabi, mabait talaga yan, sabi, Deb, may siya yung PRO nakatira ngayon sa taas. siya yung binili ng kotse rin. Oo, yun, gusto yung may nagsabi sa akin. Kotse. Ay, ngayon, inupahan niya monthly doon. Ibig sa libre nandito. Naalala ko pa yun si Ara. Alam naman, paalisin kita, Tita Debs. Tapos Nahiya, siya pa nga nahiya. unit ni... Siya pa nga nahiya sa akin dahil maliit daw. Gusto niya ako ilipat. Kaya sabi niya, sabi ko, nak, sabi ko, baka nahiya na ako sa'yo. Nag-text ako, baka nahiya ako sa'yo. Baka na may ikaw pa nahiya sa akin. Ako yung nahiya sa'yo. Sabi ko, baka mo gusto mong ibenta itong unit mo dahil magtagyo ka ng branches na Hazelberry. Ay, tita, nakakatuwa ko. Hindi, dyan lang kayo mag-iina. Sabi niya, ako nga nahiya sa kanya. Late niya, siya pa nahiya. Sabi ko nga, Julius, siguro kung sobrang dami, sobrang dami kong pera, baka nakapagpatayo na ako ng condo tapos lahat ng mga walang matira. For charity na lang, ano? For charity na lang, o kaya, parang, sige, parang hulugan nyo, para ma-feel nila na, ay, investment namin to. Parang, alam mo yung, nandun na ako sa point na ang sarap ng pakiramdam na nabibigyan mo ng bagong chance yung mga tao. Kasi parang hindi naman ako inano ni Lord na parang sobrang blessed ako na parang gusto kong super i-share. blessed ka, anak. gusto kong i-share. Pero minsan, nakaka-hurt din kasi merong mga nag-a-abuse din sa akin. Yan lang naman ang downside. Sabi mo nga, pero huwag ka mag-alala, hindi naman po ikaw yun. alam ko naman diba, sabi ko nga, kinikwento ko kila Senator Lapid tsaka kila Lord. Sabi ko, kahit kanina sabi ko, nakatamang puso yung sinabi ni Elton, nung tayo yung una, hindi ko kayo pinapasok ko, sasuloy tayo sa Hazelberry. Diba sabi mo, si Tita Dev, hindi abusado dahil minsan yan hihingi 200 lang. Kung iba yung baka hihingi pang isang buwan Di ba? Di ba sinabi mo ganyan? Sabi ko, nakakatabang ng puso. At least, coming from her mouth. Yeah. Na, kasi siya mismo nagsabi, hindi ako abusado. Thank you. Di ba, yes, sabi ko, binigay sa'yo kamay braso, huwag natin kunin yung buong katawan. Akala nga ng mami, pinalis kita. Ba't hindi mo man lang siya binigyan ng ilang araw? Para makahanap ng lilipatan. Kasi yung teaser ko din sa... Prank ko, dami na gano'n Pinrank ko, di ba? Sabi ko, mami. Bala ko ng mami nito. Mahal na mahal din siya ng mami ko. O si Debs ba, na huwag mo kalilimutan. Kaya ang dami sabi sa akin, bakit mahal-mahal ka ni Albert? Ganun. Sabi ko siguro, naging totoo lang naman ako. Di ba? Maging totoo ka naman sa sabi ko, alam mo, ang buhay ng tao, trust, respect, and love. Tagalin mo yung love and respect tira mo yung trust. Pag nawala ang trust, lahat siyang wala naman Pag andun ang tiwala, syempre andun ang tiwala siya, andun ang respeto niya, andun ang pagmamahal niya. Pero since yung una nating vlog, dumating na lahat ng mga magagandang blessings sa buhay. Yes. Ay, di, talaga. Ang laki, yun, ang laking tulong din ng vlog sa akin. Tsaka, and because of your vlog, kumbaga parang nakita na siya na, okay pala si, Deborah. Kumbaga yung nagbibisyon, pwede na natin kunin, di ba? Kasi, pag pinipitch ko siya, wala akong mapakitang footage Alam mo sabihin ko, Tita Debs, mag-video ka. Ngayon, kumbaga, ang dami. Mag-DDR ka, di ba? So, ang dami sa akin, napanood ka namin kay Julius Babaw. Kasi puro mga yung sa past, ang napapanood nila. So, it's, kumbaga, yung vlog mo, at this show of yours is nakaka-help to inspire people. Ang dami pala nanonood dito Na magkaroon ng chance. Diba? And, yun, kaya nga,
Kaya nga na-bulgar yan. Na naman before, na-mention naman Ay, pinakamarami view daw ako ha. Oo. Hanggang ngayon, di mo? Kasi, curious na sa buhay ko kung ano ang nangyari. At dahil doon, nasa Batang Quiapo ka na. Thank you. Natupad yung ating pangarap na makamasok ka ron. Thank you. Paano ka tinawagan? Hindi, lumapit din ako kay Senator kahit paano. I mean, napakalaking tulong sa akin ni Senator. Actually, si Grace Porter, pagkita rin kami dyan sa MR na, dahil binati ko siya, sabi niya, Debra, nasa bata ka mo. Kasi inano kita, nag-ano sa akin si Tita Pempe. O, ayan, pinakita mo, sandali, dyan ka lang. Sinanong yung cellphone niya, Grace Pong, ni Grace Pong. Ni Grace Pong, sabi ni Grace Pong, eto, ayan no. June 21, nag-text ako kay Cory Bidanza, ano niyo si Deborah, sinagpa sa akin dito Pempe pictures din ko yung picture. Ay, Cory, thank you. Siyempre, nag-thank you din ako kay Tita, kay Senator Grace po, siyempre nag-ano siya, pero kumbaga, siyempre dahil hindi matagal, June 21 pero. Of course, my friend, kaya malaki. Dahil hindi ako mapupunta sa dahil siya nag-iya sa taping eh. Oo nga. Kaya, tapos nakita ko si Lito, ito na pagkakataon ko. Thank you! Yan yung lahat. Senator, dahil si Senator Lapin, napakalait nun naman, thank you. Tsaka alam ko, pinapahaba mo pa yung roll call. So, kamusta ang experience mo ron sa pag-shoot ng Batang Quiapo? Masarap. Siyempre, alam mo, ang sarap kasi ng pakiramdam dahil since 2012, ngayon akong nagkataba, ang sarap. Nabuti naman marunong pa ako umarte. Oo, galing mo nga eh. Yung first take namin, tuhog, take one. Thank you, Lord. Take one. Tapos may palakpakan, tapos sabi ni Senator, ginanon nila ako, pang nagulat. Tapos si Direk sabi, pag matapos, Tita Deb, sabi niya, ang ganda mo pala sa screen, sa akin gano'n si Direk. Tapos sabi niya, siyempre kilalagta as Deborah, pero hindi ko na-expect na ang galing mo, sabi niya. Sabi niya, ang galing, sabi niya, pero parang balyena, anak, taba. So anong feeling na na nabigyan ka ng second chance pagdating sa sarap anak, siyempre, siyempre pati anak ko, kahit paano minsan makakain na kami masarap sa labas. Kahit paano, sabi ko kay Senator, sabi ko kasi ako gusto ko sabi ko rin kay Ari, gusto ko makaipon ng pang-sport. Sasakyan kahit pang second, gusto ko, di ba sabi ko yung parang grab, di ba yung gano'n. Para kung wala akong trabaho, meron akong ganun pang-grab. Parang sabi pa rin mga kaya ba mag-drive? Kaya ko. Sabi ko, may lisensya. Oo nga, renew ko ng lisensya ko, 10 years. Kaya sabi sa LTO, buti wala kang violation, 10 years. Wala kang violation, wala kotse. So anyway, eto nga, hindi nakakalimang taping na ako, sabi ni Senator. Yan, Deborah, makakabili ka ng sasakyan. Pwede ka naman. Dami ko yoko naman agad-agad. Sabi ko, paano kung multi-times? Unless tatagal ako dito, Senator. Oo, meron namang mga second-hand car. Dami ni Senator. Sisikip ka ulit, sabi sa akin ni Senator. Ang mga brothers ko, nagbebenta ng second-hand car. Hindi, pero gusto ko anak, yung meron na parang siyang practice ng Grab. Gusto pa ng prangkisa? Oo, kasi parang kung... negosyo. Hindi, parang kung kotse lang, huwag na luho lang natin. Sino magmamaneho? Alam mo yung gano'n, ako. Ikaw mag-grab driver ka? Ayaw mo magmaneho? Oo, isa pa to, ano kala mo sa akin? Kasi kung kotse lang, that's luho. Nakuha mo, luho lang. Yung kung nagtrabaho ko, bibili ako kotse, that's luho. Ang pagkakakitaan. Para pag wala siya. Pag wala ako, pwede ko yung paarkila yun. Mag-driver siya. Di ba? Sayang din di ba? Kaya ko, kaya nga wala akong violation. Kasi wala akong kotse, paano magkaka-violation? So going back sa acting, ano yung feeling na na nakakapag-act ka uli, yung parang nailalabas mo yung mga nakatago sa'yo? Actually, hindi ko naman alam na ganyan marunong pa pala ako umarte, pero nakakatuwa dahil ang dami nagsasabi, kahit dyan sa baba, ang galing mo tayo, Deborah, at sarap ng feeling. Yoli ng tawag sa kanya. Lahat paglabas ka, di ba? Ninang Yoli. Yung iba nga, yung malakad ako sabi, Ate Yoli, Dek, ako, Ninang, punta kami sa Pasko. Bakit kayo punta sa Pasko? Sabi kasi, kasi di ba Ninang Yoli? Hindi, balik niyo sa ate. Sabi ko, tawag sa akin ngayon dyan, tsaka nagpapapicture na sila. Kako, dati hindi kayo nagpapapicture sa akin. Kako, ngayon nagpapapicture na kayo. I mean, tuloy na to. Thank you rin pala siyempre, Coco. Siyempre, with your approval nga, siyempre pala ko. Coco Martin, thank you so much, anak. Kumbaga, siyempre, ikaw may pa rin kahit, thank you dito sa Centro Lapid. Pero siyempre, isa ka siyempre sa thank you. Tapos sinabi ni Direk, kumbaga, may napanood si Coco na sinabi na, kumbaga, nagustuhan ni Coco yung acting ko. Thank you so much. Thank you.
Thank you sa inyong lahat na tumutulong sa akin. Thank you. Kung mga napakarami niya para sabihin ko pa, sobrang tumutulong sa akin. Halos buong mundo na ata tumutulong sa akin. Congrats, Tita Debs. Thank you. Sila Boy, bunta talaga. Thank you lang. Ito kailan, panood si Boy ng pang-camping na anak ko. Mag-ano yan eh. Mag-ano yung mga nurse, yung mga camping ba tawag doon? Candle lighting, Anyway, hindi natin magagawa itong project na to. It's a group effort. Thank you so much. Thank you sa'yo. Pinagtsagaan mo ako interview kahit mabilis ako magsalita. Normal ko to eh. Hindi, ano daw niya, slow mo. Slow mo natin. But thank you, really, Ara. Itong project na to, tayong dalawa nakaisip nito. And now nakita natin kung paano na-execute na maganda. So, thank you sa gastos nyo. Nakatulong tayo kay Thank you sa gastos nyo, Abet. Si Abet, of course. Thank you, Abet. Hindi natin magagawa ito dahil sa kanya. Abet, thank you, ha. Thank you. Thank you. Kaya huwag nyo kakalimutan, Mariano Builders, okay? Feeling ko to sila Abet, matulungin din to eh. Kaya malago din yung business eh, no? Hindi po kami nahihirap. Talaga? So, every year din kami ulit. Kaya ang blessings, no? Alam mo ako noon, Julius, Ara, meron ako, nung may trabaho ako, pero mga 20 pa nilang bata, kahit wala pa ako doon. Nag-ano ako pupunta yung nandun pa ako sa kabila, tapos sa likod doon yung 9 pero may mga squatter doon. Mga 20 bags lang, nagbibigay ako sa mga bata. May 2 kilong bigas, may mga noodles, ganun ako nung araw. Bibigyan ko isa-isang daan, noon yun ako, may kumikita pa ako, may mga project ako noon, gano'n. Lord! Una pala sa inyo lahat, salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Kayo bumubulong sa lahat na ito sa mga puso nila para tulungan kami maghila. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Sobrang salamat. Congratulations, Tita Debs, ha? Thank you. Congrats. Kayo i-congrats kakatulong sa akin. Basta ang importante, masaya ka. Masaya pamilya mo. At sana tuloy-tuloy na yung Saka, di ba sabi nga, pag-unlad ng buhay mo. Pag uwi ka, maayos ang bahay mo. Para ang bahay mo. Ayun nga, bahay mo. Maayos din ang buhay mo. Iba. Na parang bag daw yan. Pag magulo ang bag mo, parang ang gulo ang buhay mo. Parang ganun. Ngayon, maayos. Maayos ka. Hindi ko naawain yung mga anak ko. Siguro maayos na bibig ko. Sara, pakuling feeling mo kay Tita Debs bago tayo mag-goodbye. Ayun, syempre, nakikinig rin naman tayo sa mga nababasa natin sa comments o aayusin na po nila tong we will see to it na i-maintain nilang maayos to, i-update natin sila, i-check natin sila from time to time. Kasi syempre, pag marami kang iniisip sa buhay, wala kang trabaho, wala kang gana mag-ayos di ba? Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Saka like I said, konting pera mo, bibili mo ng pagkain bago mo ayun. Saka yun, hindi mo alam saan mo sisimulan. Hindi mo alam kung saan magsisimula, kaya minsan dapat may nag-i-initiate. Merong nagpo-push. Wishes tayo. Nagpo-push. Kayo, ina-instrument. Nabili kayo, inari sa akin ni Lord talaga. Kayo. Lalo na ikaw, tagal na, magwawalong taon na anak. Sinusundo na tayo ng helicopter. Tita Debs. Thank you sa inyo. Thank you. Abet, Thank you, Abet. May bedsheet pa. Okay, bye guys. Bye. We would have not made it possible without you sa Mariano Builders. So thank you very much. Sa may matutulungan po tayo, Papo, nandito lang po kami. Thank you. Next time po sa ulit, inyo. gagawa ulit tayo ng project, Again, paano kayo kukontakin? 0905-523-4611 and www.marianobuilders.com. So pwede rin po kayo magtayo ng mga bahay, mga building, kasi mas maganda sa amin. Supply, design, and build. Kami na lahat. Ayan. Kaya mas mura. And congratulations sa baby ninyo. Congrats, Janice. Thank you. Hi, teammates! It's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.